let's talk about bleeding during pregnancy. Kasi may mga nagtatanong na, meron daw ba na nagme-mens kahit buntis na? Siyempre po, kapag ikaw ay buntis na, hindi na po yun mens. Pero, pwede nga tayong magka-bleeding during pregnancy. Marami pong causes ng bleeding o ng pagdurugo. Meron po tayong tinatawag na implantation bleeding. Ano po itong implantation bleeding? Okay, ang implantation bleeding can occur 10 to 14 days after conception. Kapag po yung fertilized egg ay sumisiksik na doon sa interior lining ng uterus natin. Ito po ay nagre-result ng light bleeding or spotting lang, which is normal lang po at hindi na kailangan ng any kind of medical attention. Kasi sumisiksik na kasi yung fertilized egg dun sa lining ng uterus at iyon po yung nagkakos ng bleeding. Pero sabi ko nga po kanina, normal lang po yun. Pero hindi po lahat ng mga buntis ay nakakaranas ng implantation bleeding ha. Meron pong mga buntis na hindi naman nakakaranas nito. Ako po, nung first pregnancy ko, nakaranas ako nito. Yun po. And then, pag nasa trimester na tayo at alam na natin na buntis na tayo, tapos meron pa ding pagdurugo, kahit spotting lang, kahit brown discharge man yan, o kaya yellow discharge or greenish discharge, marami po kasing ibig sabihin yan. Kapag alam nyo po na buntis na kayo at nangyayari pa din yung mga discharge na yan, marami pong ibig sabihin yan. Pwedeng sign po iyan ng miscarriage, posible po na makunan kayo. So dapat talaga na pumunta kayo sa mga OB ninyo, magpa-check up at nang maagapan kung ano po man yan. Kung infection man yan, kailangan mabigyan kayo ng antibiotics. And then, kung miscarriage naman yan, dahil nga early signs po ng miscarriage ang spotting, mabibigyan kayo ng pampakapit. Yan po. So, number 1 na reason kung bakit nagdurugo tayo during pregnancy is ectopic pregnancy. Ang ectopic pregnancy, mga mami, ay hindi doon na implant sa mattress natin, kundi sa labas ng mattress o sa fallopian tube natin. Diyan sa mga tubo na yan. At iyan ang isang cause ng bleeding. Halimbawa, positive na tayo sa pregnancy test natin. And then, halimbawa, after 2 weeks, kasi early pregnancy yan eh, tas nagka-bleeding po tayo. Go na tayo for check-up para maagapan na kung ectopic man yan. Ma-rule out na kaagad para di na kumalat yung infection. At para matanggal yon kaagad. Kasi, dapat naman talagang tatanggalin yon kapag ectopic pregnancy po. So yun, possible na reason kung bakit nagkaka-bleeding tayo. Okay, next is miscarriage. Kung nakuna na ba kayo o makukunan pa lang. Halimbawa, kung may spotting kayo, sa inyo yan ang possible na makunan kayo. Okay? Kasi yun, pangalawang reason bakit nagbi-bleed kayo habang buntis, yung miscarriage nga. Ang solusyon dyan, pwede kayong pumunta sa doktor nyo ASAP, okay? Meron ding mga nagtatanong na sabi nila, kakapa-check up ko pa lang 2 weeks ago or kahapon lang, and then nag-bleeding nga sila ngayon. Tapos yung next check-up nila ay next month pa. Huwag niyo na pong hintayin yung next check-up ninyo kung nakakaranas na po kayo ng mga ganitong signs. Kung nakakaranas kayo ng spotting o kaya ng mga yellow discharge, greenish discharge na ganyan, o di niyo na matolerate yung pain ng puso ninyo or yung pain ng balakang nyo. Diba? Kung nararamdaman nyo nito, go na kayo sa doktor nyo. Asa po yan. So, hindi nyo po kailangang antayin yung bagong schedule ng check-up ninyo kung nai-experience nyo na ito.
bumalik na po kayo kaagad sa doktor nyo para ma-check up kayo, para maagapan po yan. Okay? Next na possible ay yung molar pregnancy. Yung molar pregnancy, guys, parang namuong mga tissue lang kung saan siya na-implant na yun ang nagkukos ng bleeding. Parang hindi siya talaga nabuo na baby Alam niyo yun, o kaya naman yung mga blighted ovum lang. Blighted ovum lang siya o kaya mga sac lang ang meron pero walang baby sa loob. Yun ang magkukos din ng bleeding during pregnancy. So, early stage ng pregnancy yan. Okay, number 4 na possible cause is cervical problem. Ang cervix po natin, nakaklose yan during pregnancy. At mag-open na lang po yan kapag malapit na kayong manganak. Sa case na ito, pwedeng na-open na yung cervix natin at yun ang nagkakos ng bleeding natin. O kaya naman, infection doon mismo sa cervix natin. Isa din yan sa pinagmumulan ng bleeding natin o kaya infection din sa matres. Okay, dumako naman tayo sa bleeding during second to third trimester ng pagbubuntis natin. Incompetent cervix, yung pag-o-open ng cervix natin, sabi ko nga kanina, dapat close yan habang buntis. Hanggang sa malapit na tayong mga anak, mga mami. Halimbawa, kung nasa second or third trimester na tayo, lalong-lalo na sa third trimester natin, medyo malaki na si baby. So, hindi na kaya ng mga muscles ng cervix natin na i-hold yun. So, baka hindi naman masyado strong yung muscles ng cervix, baka weak yung muscles ng cervix natin, kaya incompetent ka siya. Hindi na nga ma-hold yun. And then, yun ang nagkakos ng bleeding. And then next is yung miscarriage. Baka po pwedeng patay na yung baby sa loob o kaya wala ng fetal heartbeat. So yun nga, syempre kapag patay na yung baby sa loob, magbi-bleeding na talaga. Yun ang signs na may problem na nga sa loob. Ganun po, kaya kahit nga brown discharge lang po yan, huwag nyo pong baliwalain. Magpa-check up po kagad. Okay, next na possible cause ng bleeding ay yung placenta previa. Yung placenta, yun po yung inunan ng baby natin, ay nandun, nakabara doon sa baba. Nakabara doon siya sa taas ng cervix natin. Kasi, syempre, lalong-lalo na sa third trimester natin, kapag malaki na si baby, meron na talagang pressure yan. Kasi meron gravity. Naglalakad naman tayo. So, yung gravity medyo napupush niya. Tapos yung inunan niya kapag merong pressure doon sa inunan, yun yung bumababa na yung part. Yung ang isa sa cause ng, yun po yung isa sa cause ng bleeding. Placenta previa ang tawag po doon. Yung inunan ng bata nasa baba. Dapat po kasi nasa gilid yung inunan ng bata o yung placenta. Nasa gilid lang siya. So next is preterm labor. Pwedeng napaaga ang paglilibor o maagang panganganak. So madami po naman ganyan. Kahit 27 weeks pa nga yan. Yung mga tinatawag na preterm labor. So yun nga, baka hindi masyadong ma-hold na talaga ng cervix natin. O kaya, meron ding mga certain causes bakit napaaga yung panganganak. Yung matres natin. Yun nga, syempre, mag-bleed tayo kasi napaaga nga yung panganganak natin. So dapat talaga, lahat ng ito na nabanggit ng mga senyales na to, kung may nararanasan kayo, kahit spot lang yan, mga abnormal discharges, pwedeng sign din yan ng infection. Hindi lang makukunan, pero at least, pag pumunta kayo sa doktor natin, ay pwedeng maagapan, di ba? Bibigyan kayo ng pampakapit. Kung pwedeng maagapan pa, and then, syempre, mabibigyan kayo ng mga antibiotics, kung may mga infections, di ba? Ayan, ang sintomas ng mga preterm labor o
napaagang panganganak, syempre, humihilab yung puson, di ba? Yun nga, labor na yun, manganganak ka na. Manganganak ka na talaga. So, kahit hindi ka pa-due, di ba? Preterm na, di ba? Napaaga, mararanasan mo na yung mga sintomas ng panganganak. Yung sumasakit yung puson, nagka-cramps na, masakit na yung balakang, di ba? Masakit na yung balakang mo. And associated with bleeding din po yan. So, pag meron na kayong mga ganitong pangyayari, go na kayo talaga. Go straight to the hospital o kaya kontakin nyo na yung doktor nyo agad-agad, okay? So, yun lang po mga mommies. I hope na nakatulong ang video na ito sa inyo. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, please hit the like button and also subscribe and share and hit the notification bell para sa mga susunod na videos na i-upload ko. Thanks for watching, my mommies.